Magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalong higit sa iyo, Sir Gimbal. Gumawa po ako ng isang istorya na hindi ko alam kung paano ko nasimulan. Sa lahat po ng makakarinig sa aking kwento, nawa po ay hindi niyo ako husgahan, maging ang aking ina. Mali po ang ginawa namin at iyon ay sadyang matagal na naming pinagdusahan. Di ko po alam kung parusa ba yun ng langit o gawa ng isang mambabarang. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Rina. Dayo lang po kami sa isang probinsya ng Southern Leyte. Nagsimula iyon sa isang maulang gabi, kasagsagan ng bagyong Nanang noong 2001 at marami ang nawalan ng tirahan. At isa na din kami doon ng nanay ko. 10 taon pa lang ako noong nakita kong nagmakaawa ang aking nanay sa isang bahay. 28 pa lang ang aking nanay noon dahil maaga siyang nagkaanak. Pero iniwan din siya ng tatay ko. "Tulong! Tao po! Tulungan niyo kami!" Sigaw ni nanay sa labas ng isang saradong gate. Madilim na kasi noon, Sir Gimbal. At sobrang lakas ng hangin. Bata pa ako noon, kaya di ko alam ang gagawin namin ni nanay. Tumakbo nga kami sa dilim habang binabayo kami ng malakas na hangin. Basang-basa kami noon, Sir Gimbal, at gutom na rin. Dinig na dinig ko po ang hagibis ng hangin na tuloy-tuloy na dumadagundong sa paligid. Magkahalong takot at kawalan ng pag-asa ang aming naramdaman ni nanay habang nagsusumiksi kami sa poste ng gate ng bahay na iyon. "Awa na po, tulungan niyo po kami!" Muling sigaw ni nanay sa labas ng bahay habang yakap-yakap ako ng mahigpit. Ilang minuto nga po ang nakakaraan nang may lumabas na babaeng nasa edad 40. Pero hindi naman halata sa kanyang itsura. Mukha siyang mabait, kahit yayamanin ang kanyang mukha. "Pasok kayo, dali! Delikado sa labas!" Sabi sa amin ng babaeng tawagin nyo na lamang po sa pangalang Ana. Salamat po! Salamat po!" Halos luhod na si nanay sa pagpapasalamat dahil di kami tinaboy nito. Simula noong gabing iyon, nagkaroon si nanay ng maayos na masisilungan. Binigyan niya kami ng damit dahil walang-wala kaming dala. Tanging mga sarili lang namin ang aming bitbit sa pagtakbo. Pinakain niya kami ng masarap at binigyan ng magandang tulugan. Lumipas po ang 3 araw at medyo hupa na rin ang malakas na ulan, kaya naman po nagdesisyon si nanay na umalis na. "Ma'am, salamat po sa pagpapatira sa amin dito kahit di niyo po kami kaano-ano." Mahina at naghihiyang sabi ni nanay habang hawak ako sa balikat. Ramdam ko ang hiya sa boses ni nanay. Sino po ba naman ang hindi makakaramdam ng kaunting hiya sa trato sa amin ng babae? Mayaman sila, maganda ang bahay at maraming pagkain. At kahit nga bumagyo noon ay hindi sila nangangamba para may makain. Hindi rin kami tinrato na iba ni Ma'am Ana. Sa katunayan ay parang anak na rin ang turing niya kay nanay. "Walang anuman, mahalaga sa akin ay makatulong ako," masayang sabi sa amin ng babae. "Ma'am, nakakahiya naman po kung magtatagal pa kami dito. Uuwi na po kami. Total, tapos na rin naman po ang bagyo," dagdag ni nanay. Pero kita kong kinuha ni Ma'am Ana ang kamay ni nanay. Saka ito nagsabing, "Wag na po kayong mahiya sa akin. Total, mag-isa lang naman po ako dito dahil nasa Maynila ang mga anak ko. Dumito na muna po kayo." Napatingala ako kay nanay. Ayaw ko na rin po talagang umalis sa lugar na iyon. Dahil sobrang ganda ng bahay. Kumpleto sa gamit. May telebisyon, radyo, telepono at yung pinakagusto ko ay yung malawak nitong hardin. Yun, Sir Gimbal, yung bahay yata na hindi na kami magkakaroon ni nanay. "Nakakahiya naman po, ma'am. Sapat na po yung magpapatuloy niyo sa amin dito sa loob ng 3 araw."
na kayo kung sabi muli ni nanay pero nginitian lang siya ni Ma'am Ana. Sus, huwag ka nang mag-alala. Kung nahihiya ka, pwede ka naman na maging katulong dito pansamantala hanggat wala pa naman kayong matutuluyan. Alok sa amin ni Ma'am Ana. Medyo natuwa ako, Sir Gimbal, dahil makakatulog pa rin ako sa malambot na higaan at hindi na sa matigas na sahig. Seryoso po ba kayo, ma'am? Walang-wala po talaga kami ng anak ko. Mangiyak-ngiyak na sabi ni nanay. Ramdam ko ang kanyang lungkot. At ganun din ako, Sir Gimbal. Single mother po ang nanay ko at matapos po siyang mabuntis ng isang lalaking nakilala lamang niya sa isang diskuhan. Malaki rin ang ambisyon niya at gustong-gusto niyang yumaman. Isa nga sa kanyang gusto ay gayahin si Ma'am Ana. Huwag mo na akong tawaging madam, tawagin mo na lang akong Ate Ana. Nakangiting sabi nito sa nanay ko. Ilang taon ka na ba? Tanong muli ni Ma'am Ana. Ilang taon ka na ba? Tanong muli ni Ma'am Ana. 28 po. At ito pong anak ko, 10 pa lamang, mag-11 po ngayong taon. Nahihiyang sabi ni nanay. Dahil nga nagmukha pa siyang 40 sa itsura niya nang naging kausap niya si Ma'am Ana. Maitim kasi si nanay dahil sa hirap at pagbibilad sa initan. Parang tumanda rin siya ng ilang taon sa kanyang edad dahil sa mga problema niyang nararanasan. Salamat po, Ate Ana. Mautal-utal na sambit ni nanay dahil medyo nag-aalangan siya sa pagtawag ng ate sa babaeng tumulong sa amin. Simula noong tinanggap ni nanay ang alok sa amin ni Ma'am Ana, gumaan ang buhay namin ni nanay. Nanay, ang ganda-ganda naman po dito. Tuwang-tuwa kong sabi habang nagtatatalon ako sa ibabaw ng kutsyon. Ingat ikaw anak, baka mahulog ka. Bilin niya sa akin habang nagtitiklop ng mga damit. Magtatagal tayo dito kung pagbubutihin natin ang ginagawa natin. Dagdag ni nanay na pinaniwalaan ko naman. Maaga pa lang po ay naglalaban na si nanay at buong bahay ang kanyang nililinisan. Sa katunayan po ay hindi naman iyon inuutos sa amin. Kusa po ni nanay yung ginagawa. Tumutulong din po ako sa gawain. At dahil doon, mas lalong naging malapit ang loob namin kay Madam Ana. Madalas ay binibigyan ni Ma'am Ana si nanay ng bagong damit, sapatos at mga pang-ayos sa sarili. Nakakahiya naman ma'am, sobrang dami yata nito. Masayang sabi ni nanay habang tinitignan ng mga gamit galing kay Ma'am Ana. Doon ko lang pong nakitang masaya si nanay. Rina, may pasalubong ako sa iyo. Huwag kang mag-alala. Masaya naman itong baling sa akin. Sabay abot ng isang supot. Salamat po. Sayang-saya po ako nang sa unang beses po ay nakatanggap po ako ng regalo. Hala, nakakahiya naman po ma'am. Sobra-sobra na ito. Medyo mahining sabi ni nanay. Hindi na kayo iba sa akin. At paparating ang asawa ko, pati 3 kong anak. Papakilala ko kayo. Masayang sabi sa amin ni nanay. Pero andon ang kaba na baka hindi kami tratuhin ng kanyang kapamilya ng tama. Magpapasko noon nang dumating nga yung mga anak ni Ma'am Ana. Mababait naman sila pero di tulad ni Ma'am Ana kung paano makitungo sa amin. Siguro dahil na rin sa hindi naman pa kami masyado nilang kilala. At ganoon din po ay dumating na rin si Sir, ang asawa ni Ma'am. Medyo maedad na rin po pero bakas po sa mukha nito ang pagiging malinis sa katawan. Ito pala ang mga kasama mo dito. Kamusta kayo? Bati nito sa amin. Sabay himas sa aking ulo. Mukhang mabait din si Sir. Pero may napansin akong kakaiba sa aking nanay. Tulad ng mga lalaking dati niyang customer sa bar. Ganon din siya tumitig sa asawa ni Ma'am Ana. Magandang araw po, sir. Mahinang sabi ni nanay habang nagkakamayan sila. Alam ko na parang may lihim na pagtingin agad si nanay sa lalaki.
dahil laking bara siya noon. Simula noon sa Regimbal, noong Paskong iyon ay nag-iba na ang katangian ni nanay. Si Sir po kasi ay magbabakasyon muna daw sa bahay ng ilang buwan, habang nakaalis na rin po ang mga anak nila para mag-aral at magtrabaho na uli. Sa opisina po nagtatrabaho si Sir, kaya naman maganda talaga ang kanilang buhay. Pero isang araw po ay nakita ko si nanay na nag-iba na ang itsura. Suot niya ang kaniyang mga magagandang bestida. Nakaayos na rin siya kahit magwawalis lang siya ng sala. Nasa kusina noon si Sir at nagtsatsaa. "Kamusta ka, Belen? Mukhang maganda ka ngayon ah. Saan ka pupunta?" Biro ni Sir nang makita si nanay. "Si Sir talaga, dito lang po ako maglilinis. Binigyan po ako ni Ate Ana ng damit. Nagustuhan ko lang po kaya sinuot ko po." Malanding sabi ni nanay. Ewan ko Sir Gimbal. Pero parang may nais talagang ipahiwatig si nanay sa kanyang mga kilos. Ibang-iba na siya simula noong dumating talaga si Sir. Nawala na ang kanyang hiya at parang gusto na niyang maging katulad ni Madam Ana. Hanggang sa dumating po yung punto na nag-11 anyos ako. Doon ko lalong napagtanto ang kakaibang kilos ni nanay. "Nay, kailan po tayo aalis dito?" Tanong ko habang nag-aayos ng sarili si nanay. "Hindi na tayo aalis dito. Balang araw, magiging akin ang bahay na ito. Ang kayamanan ni Ana at ang..." Putol ni inay nang bigla akong tumingin sa kanya. "Nay, di ka na po ba nahihiya kay Ma'am Ana? Marami na siyang nabigay sa atin. Saka gusto ko na pong mag-aral, Nay." Sabi ko pero tumingin lamang ng masama sa akin si nanay. Pinandilatan niya ako ng mata, sabay hawak sa aking braso. "Hindi na tayo aalis dito. Maayos na ang buhay natin dito, Rina. Saka pa ba tayo aalis?" Madiing sabi ni nanay. "Tignan mo. Marami kang baro dito. Malambot ang ating higaan at may pagkain pa. Sa labas wala tayo nito." Dagdag ni nanay. Doon nga po sa kanyang mga sinabi, nagkaroon ako ng kaisipan na marahil nga ay tama siya. Pag umalis si Sir at ang mga anak niya, tangkain nating lasunin si Ana. Tiyak na tayo ang gagawin nilang tagabantay ng bahay na ito kung mangyari yun. "Hindi po ba masama yun, nanay?" Inosente kong sabi. "Paanong magiging masama iyon tayo naman ang makikinabang. Saka wag na wag mong sasabihin kay Madam ang mga pinagsasabi ko ha. Kung hindi malilintikan ka sa akin." Naging sakim kami ni nanay hanggang sa nagkaroon kami ng plano. Planong hindi namin inakalang pwede pala naming gawing dalawa. Sa kagustuhan nga po naming yumaman at kunin ang meron kay Ma'am Ana, ay pinagbalaka namin siya ng masama. "Ma'am Ana, gusto ko pong mag-aral," sabi ko kay Ma'am habang nasa salas ito at nagkakape. "Aba, di mabuti. Sasamahan kita sa bayan para makapag-enroll ka." "Talaga po?" Masaya kong tanong, na kaniya namang kinatango. "Siyempre, basta kayong mag-ina okay lang. Sa tagal nyo na sa aking bahay, napalapit na rin ako sa inyong dalawa." Magiliw niyang sabi. Nakangiti naman si nanay dahil nga nagtagumpay kami sa aming plano. "Pero sa ngayon, bibili muna tayo ng gamit mo sa eskwela," sabi ni Ma'am. Lihim naman akong napatingin sa nanay ko na noon ay palihim ng ngumiti. Ma'am, kailan po kayo pupunta sa bayan, Ma'am?" Tanong ni nanay na noon ay nagpupunas ng mga webles. "Sasama ka ba?" "Hindi po. Masama po ang pakiramdam ko. Maglilinis na lang po muna ako dito sa bahay." Pagsisinungaling ni nanay. "Ipahinga mo muna ang sarili mo. Kami na lang ni Rina ang aalis." Naiwan si nanay at alam kong ginagawa na niya ang aming plano. Binilan ako ni Ma'am Ana ng mga gamit sa eskwela. May papel, bag at lapis. Lahat ng makita niyang maganda sa paningin niya ay binibigay niya sa akin.
Bilang bata po noon ay hindi ko na rin naisip na mali ang aking ginagawa dahil sa bagay na maganda para sa aking paningin. Hanggang sa, "Neng, uwi na tayo. May pupuntahan pa akong reunion party," sabi ni Ma'am Ana, saka kami umuwi. "Ma'am, inom muna po kayo nitong tinimpla kong juice." Masaya pero may halong masamang balak na alok ni nanay. "Salamat, Neng, nag-abala ka pa pero nagmamadali ako eh. Patabi na lang, pag uwi ko na lang iinumin ha." Nagmamadali siyang umalis at naiwan kami ni nanay sa bahay. Dismayadong tinaktak na lamang ni nanay ang laman ng baso sa lupa habang papaalis si Ma'am Ana. "Kamusta? Nagawa mo ba? Bakit ang bilis nyo naman umuwi?" Sunod-sunod niyang tanong sa akin. "Opo, dami po niyang binili sa akin at kumain po kami sa labas. Pero umuwi nga rin po kami dahil may pupuntahan daw po siyang reunion." "Buti naman dahil mamayang gabi uuwi si sir." Nakangisi nitong sabi sa akin. Ano pong gagawin ko?" Tanong ko naman na inosente pa sa pinaggagagawa ni nanay. "Basta, ako na bahala. Sa kwarto ka lang ha. Wag na wag kang lalabas kung ayaw mong mapalayas tayo dito." Sumunod naman ako kay nanay. 9:09 na ng gabi noong lumabas siya ng kwarto. Nakasuot siya ng hapit na damit. Suot niya sa tuwing pumupunta siya sa bar na pinagtatrabahuhan niya noon. "Dito ka lang, huwag kang lalabas." Bilin muli nito bago ito lumabas ng kwarto. Nasa may likod bahay po ang kwarto namin ni nanay at malapit ito sa kusina. Kaya naman, nung magkakalahating oras na ay lumabas po ako ng kwarto. Nakita ko si nanay na dahan-dahang umakyat ng hagdan papunta sa kwarto nila sir. Normal na sa akin nang makitang may kausap si nanay na lalaki at pagkatapos nun ay may nangyayari sa kanila. Pero itong gabi na yon, iba ang nangyari. Kita kong hawak ni sir si nanay sa braso pababa ng hagdan. Malamlamang ang ilaw sa sala pero kitang-kita ko na parang sinasaktan si nanay. Sumilip ako sa pagitan ng pinto at inalam ko ng mas malinaw ang nangyayari sa labas. "Ano bang ginagawa mo dito, Bilin? Bakit nakaganyan ka?" Marahan pero may diin itong sabi sa nanay ko. Alam kong galit ang boses nito. Kaya naman mas lalo pa akong sumiksik sa pinto para alamin ang nangyayari. "Sir, akala ko gusto mo ito." Mapang-akit na sabi ni nanay kay Sir Gab. Pero nagsalita ulit ang lalaki. "Anong pinagsasasabi mo? Anak na ang turing ko sa iyo. Saka di ako pumapatol sa babaeng ganyan." Sigaw nito sabay duro kay nanay. Kita ko naman na medyo binaba ni nanay ang kanyang damit para ipakita ang kanyang dibdib. Pero pinigilan siya ni sir. "Tayo na lang ang nandito, kuya. Wala si Ate Ana. At alam kong hinahanap-hanap mo rin ang tawag ng laman." "Tama na, Bilin. Wala kang mapapala sa iyong ginagawa. Mahal ko si Ate Ana mo. Huwag mong sirain ang tiwala nito sa inyo ng anak mo." "Ang pili mo naman. Palay na ang lumalapit. Ayaw mo pang tukain?" Medyo nadismay ang boses ni nanay. "Hindi, kailangang malaman to ni Ana. Nagpapasok siya ng ahas dito sa bahay." Galit na wika nito sa nanay ko. Pumasok na lang ako sa loob at hinayaan ko na lamang sila. Pakinig ko pa rin na nagtatalo si nanay at pilit niyang kinukumbinsi si sir na magpaakit. Nagtulog-tulugan na lamang ako, Sir Gimbal. At maya-maya nga ay padabog na pumasok sa loob ng bahay si nanay. Nakita ko ang kunot na kunot ang noo niya. Bagsak ang katawan niyang humiga sa tabi ko. Alam kong dismayado si nanay dahil hindi niya napikot ang asawa ni ma'am. "Nay, kamusta po? Bakit po kayo nag-aaway ni sir?" Tanong ko kahit alam ko naman na ang isasagot niya. "Wala. Pakipot pa yung matandang yun." Galit na wika ni nanay.
alam ko naman na takam na siya sa akin. Ismid nito. Napakunot ako sa noo. Tama nga ang hinala ko kasi inaakit ni nanay ang asawa ng babaeng tumulong sa amin. Nay, baka palayasin tayo dito. Anong gagawin natin? Nag-aalala kong sabi. Hindi iyon mangyayari dahil aalis na tayo sa lugar na ito ngayong gabi. Ano po? Nagtataka kong sabi. Nabigla rin ako sa biglaang desisyon ni nanay. Baka bumalik na si Ana. Kailangan na nating umalis. Pero inay, saan naman tayo pupunta? Paano na si Ma'am Ana? Nag-aalala kong sabi. Huwag ka na magdrama dyan. Aalis na tayo dito. Lilimasin na natin ang kanilang kayamanan. Sabi ni nanay. Medyo hindi po ako sang-ayon sa kanya. Pero wala naman po akong magagawa bilang anak lamang. Inay, bakit naman po? Pilit kong tanong. Oo na, bilisan mo. Sigurado rin naman akong isusumbong ako ng matandang iyon sa asawa niya. At tiyak na kahit piso ay wala tayong madadala pa uwi. Mag-intindi ka na, hindi tayo pwedeng magtagal dito. Sabi muli ni nanay sa kanya nilagay sa kanyang bag ang ilang mamahaling alahas. Nay, hindi po ba masama yung gagawin natin? Mabait po si Ma'am Ana. Nag-aalala kong sabi. Hindi, basta sundin mo na lang ako, Rina. Noong gabing iyon, Sir Gimbal, ay hindi pa nakontento si nanay. Palihim siyang nagpunta sa kwarto ni Ma'am Ana. Palihim niyang tinago ang mga alahas sa loob ng bag. Saka kami umalis ng bahay. Bit-bit ko ang bag na binili sa akin ni Ma'am Ana. Pati na rin ang ilang damit at kung ano-ano pang nilagay ni nanay. Wala kaming paalam na umalis. Di rin ito alam ni Sir Gab dahil wala siya sa bahay para sunduin ang asawa niyang galing sa reunion. Nasa gitna kami ng dilim ni nanay. Parang noong nagsimula pa lang kami. Mabilis pa sa 4:00 noong nakarating kami sa kanto. Pumara si nanay ng jeep at dumiretso kami ng terminal ng bus. Saan tayo pupunta ngayon, Nay? Palinga-linga ako sa paligid. Hahanap tayo sa ibang lugar na pwede nating tirahan. Tiyak na hahanapin tayo ng mga iyon. Saan naman po, Nay? Medyo kinakabahan kong sabi. Sa kabilang bayan, kung saan din nila tayo matutuntun. Muling sabi ni nanay. Pero hindi ko pa rin lubusang maisip na nagawa naming lokohin si Ma'am Ana. Nay, magagalit po kaya sa atin si Ma'am? Tanong ko na puno ng pag-aalala. Hindi, dahil may ginawa akong paraan. Naglagay ako ng sulat sa kwarto ni Ate Ana. Nilagay ko na ginahasa ako ng asawa niya. Tiyak akong maghihiwalay sila pag nangyari yun. Malademonyong ngumisi si nanay. Ang galing niyang gumawa ng palusot. Sa katunayan ay matagal na rin pong minamanmanan ni nanay ang labas ng bahay ni Ma'am Ana. Pero nakakuha siya ng paraan matapos kaming kupkupin ito at ituring na tunay na kapamilya. Hanggang sa nakalipat po kami ni nanay ng bahay sa ibang lugar. Ito na po yung kasalukuyan nga naming bahay. Mag-iisang taon po buhat noong lumipat kami ng tirahan ay napag-alaman namin na naging abandonado na po ang lugar na tirahan ni Ma'am Ana at ng asawa niya. Wala na po akong balita sa kanya. Nay, di po ba tayo hihingi ng tawad kay Ma'am Ana? Ninakaw na natin ang kanyang kayamanan at tiyak na nasira na rin ang pamilya niya. Nakokonsensya kong sabi pero hindi pa rin si nanay nadala sa aking mga sinabi. Hanggang sa lahat ng ginawa namin ni nanay ay naging kwento na lang sa amin ni nanay. Pero nagdaan po ang mga araw. At parang sinisingil na si nanay ng kanyang mga ginawa. Galing ako noon sa eskwela. Noong mapansin kong nanginginig si nanay dahil sa lagnat. Nay, anong nangyayari sa'yo? Tanong ko nang makita ko siyang inaapoy ng lagnat. Hinipo ko siya pero napansin kong nagkaroon siya ng maliliit na parang rashes sa buong katawan. Inalis ko ang kanyang kumot
para makita ko ng mas malinaw ang kanyang katawan. Hala Nay, anong nangyayari dito? Nagtataka kong tanong sa nanay ko. Kita ko po ang mapula niyang balat na may maliliit na parang butlig-butlig. Baka na-dengue lang ako anak. Mahina nitong sabi habang patuloy na nanginginig sa lamig. Wala akong nagawa kundi ang lagyan na lamang siya ng bimpo at punasan siya pansamantala. Bibili po muna ako ng pagkain niyo. Nga po pala, kailan pa ba yan, Nay? Tanong ko kay nanay habang nag-aasikaso ng sarili. Hindi ko naman po akalain na hindi iyon simpleng lagnat lamang. Ayos naman ako kaninang umaga. Problema nga lamang ay nagkaroon ako ng mga butlig-butlig sa katawan. Baka na-dengue ako. Paos na sabi ni nanay. Ano pong gagawin natin, Nay, kung dengue nga yan? Kailangan niyo pong magpagamot agad. Suwestiyon ko. Wag na, baka lagnat laki lang ito. Bukas naman magaling na ako. Iinom ko lang ito ng gamot. Sabi naman ni nanay. Kaya naman hindi na ako nagtanong pa. Pero noong gabing iyon, narinig ko si nanay na parang nananaghoy. Di malinaw sa aking pandinig ang lahat ng sinasabi ni nanay. Marahil ay dahil lamang sa matinding taas ng lagnat. Pakawalan mo ko. Puro ganun lamang ang kanyang sinasabi. Hinayaan ko na lamang po siya dahil nag-aaral ako noon ng aking takdang aralin. Hanggang sa may napansin po akong kakaiba sa bahay namin. May parang nasusunog na amoy na hindi ko maintindihan ang dumaan mula sa aking likurang bahagi. Naisip ko na baka may insektong namatay sa lampara. Dahilan para magkaroon ng kakaibang amoy ang paligid namin. Patuloy akong naggawa ng aking aralin at habang nakatungo ako sa gimbal ay napansin ko sa gilid ko na parang may dumaan na babaeng nakatalukbong ng kumot. Pasadsad ang kanyang mga lakad pero pakinig ko pa rin ang yabag nito na parang may bigat sa kanyang bawat takbang. Nay, ayos po ba kayo? Tanong ko habang patuloy akong nagsusulat. Pero wala akong narinig na salita mula sa kanya. Hinayaan ko muna iyon. Pero ilang minuto ay muling bumalik ito. Nay, kanina pa po kayo Ano po bang ginagawa nyo? Medyo naiinis kong tanong. Kasi po, kanina pa siya palakad-lakad. Pero di naman sumasagot sa aking mga tanong. Tatawagin ko sana siya sabay ng aking paglingon. Pero wala akong makitang ibang tao. Maliban sa ilang gamit sa sala. Napakunot ang aking noo. Hindi ko maintindihan kung ano ba ang aking mararamdaman ng mga oras na yon. Iniwan ko saglit ang aking ginagawa. Saka ako nagtungo sa silid ni nanay. Pero nakita ko siyang nanginginig pa rin sa lagnat. Nay, kamusta? Mukhang ayos ka na Sabi ko dahil nga buong akala ko po sa gimbal ay si nanay po talaga ang naglalakad kanina pa. Pero di naman umiibo si nanay. Malalim ang tulog niya at mukhang di naman nagalaw ang kanyang kumo. Napalunok tuloy ako ng laway nang maramdaman kong parang tuyo ang aking lalamunan. Kinakabahan ako ng konti sa gimbal ng mga oras na iyon. Dahil kung hindi si nanay ang naglalakad kanina pa sino? Agad-agad akong nagligpit ng aking mga gamit kahit di pa nga ako tapos sa aking ginagawa. At habang nagliligpit nga po ako ay nalaglag ang aking ballpen sa ilalim ng mesa. Agad po akong yumuko at lumuhod para kunin ang aking ballpen na gumulong sa pinakailalim. Inunat ko ang aking braso para abutin ito. Pero biglang impit kong ungol nang maramdaman kong may kumapit sa aking binti. Agad kong nilingon ito pero wala naman akong makita. Binalik ko muli ang aking paningin sa aking ballpen. Pero nanlaki ang aking mga mata nang makitang sira na ito. Nakahiwalay ang pinakalagayan nito at nagkalat ang pulang tinta nito sa sahig. Di ko na lang ito kinuha at bumalik ako sa aking silid. Pero dala ko pa rin ang aking takot.
Noong gabing iyon ay para akong di na pinatulog ng aking nararanasan. Doon muna ako natulog sa kwarto ng aking nanay. Pero nasa pinto pa lang ako, Sir Gimbal, ay nakita ko si nanay. Nakaupo siya pero nananatili siyang nakapikit. "Nay, ano pong nangyayari?" Tanong ko dahil buong akala ko talaga ay ayos na si nanay. Pero laking gulat ko noong bigla itong nagmulat. Puro puti ang kanyang mata at nakatirik din ito. "Nay, Diyos ko, Nay, ano pong nangyayari sa inyo, Nay?" Patuloy kong sigaw. Dahil nga rin sa takot na makitang gano'n ang itsura ni nanay ay napatakbo na rin ako palabas. Nagpunta ako sa bahay ng mga kapitbahay namin at humingi muna ng tulong. Buti at agad-agad naman silang dumating upang dalhin si nanay sa ospital. Wala akong magawa nun, Sir Gimbal, kundi ibenta ang mga alahas na galing sa ninakaw namin. 2 alahas na lamang ang natira sa amin ni nanay. At yung isa doon ay dating laging suot ni Ma'am Ana. Gustong-gusto ni nanay iyon, kaya di na rin namin mabenta-benta. Hindi rin namin alam ang eksakto nitong halaga. Pero sa tingin ko po ay napakamahal nito kung titignan. "Nay, ano daw pong sabi ng doktor? May dengue po ba kayo?" Nag-aalala kong tanong. Kita ko po ang pamumutla ni nanay at pakiramdam ko, hindi lang niya iniinda ang sakit. "Wala naman, anak, pero titignan pa rin nila kung may iba pa akong sakit na pwedeng maging sanhi ng pamumula ng aking balat." Marahang sabi nito sa akin. Medyo nagkaroon ako ng kaunting pag-asa nang malaman na hindi siya dinupuan ng nakamamatay na sakit. Pero makalipas ang ilang araw, matapos po naming makapagpagamot ay mas lalong tumindi ang aking nakikitang mga kakaibang bagay sa paligid. Isang gabi po habang nagluluto ako, may napansin akong nakaitim na taong biglang kumilos papunta sa likod ng bahay. Napakabilis ng pangyayari at parang isang kisap mata ko lamang, nasa gitna na ang taong iyo. Mabilis po akong lumabas para makita kung sino po iyon. Pero wala naman po akong makita. Nagpalinga-linga na ako kung saan-saan, pero ni isang anino ay wala akong makita. Napabaling ako sa likod ng kwarto ni nanay. At doon ay nakita ko ang isang malaking anino na tila pinagmamasdan si nanay sa loob. Napako ako sa aking kinakatayuan na para bang nakabaon ako sa lupa. Hindi ko po maigalaw ang aking katawan. At kahit anong pikit ko ay di pa rin maalis sa aking isip ang taong nakatayo roon. Para siyang imahe na walang muka at katawan. Tanging aninong itim na nakatayo lamang ang aking nakita. Na hindi kalaunan ay pumasok ito sa dingding, papuntang kwarto ni nanay. Dahil sa pagkasindak ay ilang minuto pa ako bago bumalik sa aking ulirat. Pagpasok ko sa bahay, nakita ko si nanay na nakatulala. Gusto ko sana sabihin sa kanya ang bawat detalye ng aking nasaksihan. Pero parang wala sa katinuan si nanay. Nakaupo lang siya at nakatingin sa malayo. Tuyo na ang kanyang labi at malalim na rin ang kanyang mga mata. Naawa ako sa kalagayan ng nanay ko, Sir Gimbal. Dahil di ko lubos isipin na makikita ko siyang gano'n ang itsura. "Nay, kain ka na po." Kahit nga takot pa ako ay tinanong ko sa si nanay. Pero hindi siya sumagot. Kumuha na lamang ako ng lugaw para makakain siya. Pero noong binuka ko ang kanyang bibig ay nalaglag ang isa niyang ngipin, Sir Gimbal. Oo, ngipin niya ang nalalaglag na para bang kusa itong bumitaw sa kanyang gilagid. Wala pa rin sa katinuan si nanay. Habang pinupulot ko ito, takang-taka ako kaya sinilip ko yon, pero ang tumambad sa akin ang itim niyang gilagid na may buo-buo pang dugo. Umuuga na rin ang ilan niyang ngipin na kahit anong oras pwedeng matanggal. Naalala ko tuloy ang itim na taong pumasok sa loob ng bahay. At di ko alam at hindi ko rin sigurado, Sir Gimbal, na baka isa rin yon sa dahilan kung bakit nagkakasakit si nanay. "Diyos ko, Nay, anong nangyayari sa mga ngipin niyo?"
Diring-diri ako nang makita ko iyon. Kumuha ako agad ng tubig para pamumugin siya pero hindi man lang niya binigyan ng pansin ang dala ko. Nananatili siyang nakatulala na para bang may tinitignan siya na hindi ko alam. Nay naman inumin niyo na itong tubig at gamot. Huwag naman kayong ganyan. Mangyak-ngyak kong sabi. Pero hindi pa rin ako binalingan ng tingin ng nanay ko. Sinara ko na lamang ang bintana kung saan siya nakatingin. At mula doon ay mararamdaman mo ang kakaibang hangin na para bang napakabigat sa pakiramdam. Nay, pag gutom na kayo, kainin niyo lang po ito. Bilin ko sa kanya sabay patong ng pagkain sa ibabaw ng mesa, katabi ng kanyang higaan. Pero kahit po ganon ay di ko pa rin magawang matulog. Dahil patuloy akong binabagabag ng aninong nakita ko sa bahay. Pinikit ko ang aking mga mata. Pero bigla na lamang akong nagulat sa isang bulong na parabang nasa loob ng aking tenga. Bilin, Rina. Bilin, Rina. Nanlaki ang aking mata, Sir Gimbal. Sa aking mga narinig, ayaw tumigil ng mga boses na iyon. Parang mababaliw po ako. Kaya naman agad akong nagpunta sa kwarto ni nanay para tumabi sa kanya saglit. Pero wala siya sa higaan. May sakit siya at tulala kanina lamang. Pero ngayon, wala na siya sa higaan niya. Kabadong-kabado ako, Sir Gimbal, nang di ko siya mahanap kung saan-saan. Nakalampara lang at mahirap para sa akin na hagilapin siya sa bahay namin. Nay, nasaan ka? Nay? Paulit-ulit ko siyang tinatawagan pero wala siya. Nagtaasa ng aking balahibo sa batok at talagang nakaramdam na naman ako ng takot na hindi ko maipaliwanag na dahilan. Kinuha ko ang gasera at nagpunta sa sala. Umaasang makikita ko doon si nanay. Hanggang sa makarinig ako ng kakaibang tunog na nanggagaling sa taas. Muli akong bumalik sa silid. Hanggang sa may biglang may pumatak na likido sa aking dalang gasera. Dahilan para mamatay ang apoy nito. Buti na nga lamang at may kandila sa sala na nagsisilbing ilaw pa rin para magkaroon ng liwanag. Muli kong sinindihan ang gasera. Pero nang muli kong kakaltasin na ang posporo, doon ay napansin kong hindi simpleng likido lamang ang pumatak, kundi dugo. Nabigla ako at muntikan ko na pong mabitawan ang aking dalang gasera. Tumakbo ako sa sala at kinuha ang kandila bago ako bumalik sa kwarto ni nanay. Nay, andyan na po ba kayo, Nay? Nauutal kong sabi habang nililibot ang aking tingin. Tumulo muli ang pulang likido sa sahig at ilan pa nga sa talsik nito ay tumama sa aking muka. Itinaas ko ang dalang kandila sa taas ng bubong para mas makita ko ng mas malinaw ang bagay na meron sa taas. Halos mabuwal ako sa aking kinakatayuan, Sir Gimbal, nang makita ko si nanay na nakangisi sa akin. Nakalabas ang kanyang maitim na gilagid na halos wala ng ngipin. Tumutulo ang kanyang laway kasama ng dugo na mula sa kanyang bunganga. Diyos ko po! Sigaw ko habang gulat na gulat sa aking nakita. Di ko alam kung anong gagawin ko. Pero noong nakita kong si nanay na parang sinasapian ay agad akong tumakbo palabas. Tulong po mga kapitbahay! Tulong! Sigaw ko hanggang sa marating ko ang kanto. Nakakita ako ng ilang babaeng nagkukwentuhan. At doon ay nakahingi ako ng tulong. Ali, pakiusap, tulungan niyo po kami ng nanay ko. Mangiyak-ngiyak kong tawag sa mga babae. Saan? Anong nangyari? Gulat na tanong sa akin. Doon po, sinasaniban niya ata si nanay. Sigaw ko na halos di na magkandao gaga sa aking pagsigaw. Mare, tawag ka ng pare, baka sanib nga ang sinasabi ng batang ito. Sabi naman ng babae sa kanyang kasama. Mabilis na umalis sila at kasama ko lamang sa bahay yung dalawang babae. Saka isang tambay. Nasa labas pa lamang kami ng bahay noon, Sir Gimbal. Pero dama ko pa rin po ang kakaibang kaba.
ikaw ang mauna, sabi ng babae sa kanyang kasamang lalaki. Asan ba ang nanay mo? Baling sa akin ng lalaki. Nakita ko po siyang nasa bubong kanina. Nakakatakot po ang kanyang muka. Takot na takot ko pa rin sabi. Magsasalita pa sana ako noong nagsidatingan yung mga babaeng kasama pa nila. Mare, wala si padre. Kailangan nating malaman agad kung sapi ba talaga ito. Dahil kung oo, albularyo ang kailangan natin. Sabi nito na pagod pa. Hala, pumasok tayo nang malaman natin. Sabi naman ng lalaki at agad nga kaming pumasok sa loob. Pinauna ko po muna sila dahil nasa isip ko pa rin ang nakakatakot na mukha ni nanay. Diyos ko, andun nga siya sa bubong. Sigaw ng babae na parang takot na takot nang makita si nanay na noon ay parang gagamba na nakadipa sa dingding. Nakaharap ito sa amin at ngiti-ngiti. Sus ko po, anong nangyayari sa babaeng to? Nagsenyas sila ng krus sa takot habang dala-dala nila ang rosaryo na nakita nila sa tabi ng ribulto namin. Paano natin siya mapapababa? Nag-aalalang sabi naman ng babae habang patuloy niyang iniilawan si nanay. Nay, bumaba ka na po dyan, please. Pakiusap ko pero hindi ito nagsasalita. Sa halip ay pinakita lalo nito ang kanyang maiitim na mga gilagid. Diyos ko, bakit may ganito? Sobrang nakakatakot naman. Takado naman na sigaw ng babae nang ilawan naman ito ang sahig. Nakakita kami ng maliliit na uod na nanlalaglag sa kanyang babang parte ng katawan. Nasindak ako nang makita ko ito kaya naman agad kong hinagilap ang kanyang kumot sa higaan. Halos mandiri ako sa gimbal nang makita kong gumagapang sa higaan ang mga buhay na uod. Meron ding ilang tuyong dahon at lupa ang nasa higaan. Ano to? Mangyak-ngyak kong sabi na nakakuha ng atensyon sa mga babae. Sus Mariosep, demonyo ang gumawa nito. Takot na rin nilang sabi matapos makita ang nagkalat na uod at mga alikabok sa sahig. Dumito muna kayo, magtatawag lang ako ng albularyo. Suwistyo ng lalaki. Huwag mo kaming iwan dito, baka may si demonyo na rin ang babaeng yan. Sabi naman ng babae. Medyo nasaktan ako, Sir Gimbal. Pero wala akong magawa. Kasi tunay naman na parang sa demonyo na si nanay. Maya-maya nga ay tumalon si nanay mula sa bubong. At kitang-kita namin kung paano itong parang hangin na tumalon sa bintana. Nay, saan ka pupunta? Dito ka lang, Nay. Pigil ko kay nanay pero patuloy nitong takbo. Wala naman kaming magawa kundi ang habulin ng aking nanay sa labas. Madilim noon pero hinabol pa rin namin siya. Ayun, tara sundan natin ang nanay mo. Sigaw ng lalaki sabay takbo sa lugar na kung saan naroon si nanay. Napatigil naman po ako at hinayaan na muna silang maghabol sa aking nanay. Ilang minuto naman po ay dumating na rin yung albularyo. Dala-dala ang kanyang mga gamit. Ining, ikaw ba yung anak? Tanong sa akin ng albularyo. Tumango na lamang ako. Hinahabol ka. Inahabol kayo ng malas. Makahulagang sabi nito na medyo biglang nagpatindig sa aking balahibo. Ano pong ibig niyong sabihin? Nasa bahay niyo ang malas. Hinahabol kayo nito hanggat hindi niyo ibinabalik. Ano pong hindi namin binalik? Sabihin mo po sa akin. Naiiyak kong sabi. Kailangang makuha iyon sa bahay niyo, Ineng. Ang galit na ito ay napunta sa iyong ina. Sinasapian po ang nanay ko, Manong. Hindi iyon sapi. Kulam yon. Kinulam ang iyong ina. At ikaw ang makakakita ng galit na iyon. Hindi ko maintindihan, Sir Gimbal, kung ano ba talaga ang ibig niyan sabihin. Litong-lito ako pero nananatili akong nagtatanong sa albularyo.
Ano po bang galit? Babae. Babae na may mabuting puso ang gumawa nito. Mas lalo akong naguluhan sa bawat sinasabi niya sa akin. Bakit naman po ito gagawin sa amin kung mabuti ang kanyang puso? Mabuti siya na nabahira ng kasamaan. Gumawa kayo sa kanya ng masama at kailangan niyong pagbayaran ang ginawa niyo sa kanya. Nahintakutan ako sa bawat sinabi ng albularyo. Tulungan niyo po kami. Hindi ko po alam ang gagawin ko. Sinumpa ang buhay niyo, Ineng. Hindi kayo makakaalis sa buhay niyong puno ng kamalasan kung di ito mapuputol ng kamatayan. Natakot lalo ako sa mga sinabi ng albularyo. Ayoko pong mamatay. Nauutal kong sabi. Hindi. Hindi ikaw, kundi ang iyong ina. Mas lalo akong nasindak sa aking narinig. Di ko kayang makita si nanay na nahihirapan. Pero mas lalong di ko kakayanin na makita siyang patay. Para mo na pong awa. Tulungan mo po kami. Hagulhol ko pero umiling sa akin ang albularyo. Walang kapatawaran ang ginawa niyo, Ineng. Ramdam ko ang kakaibang enerhiya sa katawan mo. Maging sa bahay niyo. Sabi ulit ng albularyo habang nililibot nito ang kanyang paningin sa buong kabahayan namin. Manong, nandiyan ka na pala. Nakuha na namin yung babae. Balita sa amin ng lalaki na nagpahinto sa aming usapan. Sige, dalhin niyo sa loob. Saka kami nagpunta sa loob ng bahay. Hiniga nila si nanay na noon ay nangingisay-ngisay na. Madumi ang kanyang suot na puting bestida na ninakaw niya sa bahay nila Ma'am Ana. Manong, pakiusap. Tulungan mo po kami. Tulungan mo po ang nanay ko. Iyak ko. Saka nilapitan ng albularyo si nanay. Nagpausok ito at sumingaw ang mabahong amoy. Ano ba yan? Ang baho! Kaya nga ang baho parang amoy bangkay. Dinig ko ang bulungan nila sa paligid ko. At totoo naman, Sir Gimbal. Dahil talagang amoy asobre na amoy bulok ang sumisingaw sa bahay namin. Maging ako ay napatakip ng ilong habang inuorasyon na ng albularyo ang aking ina. Pero habang ginagawa ng albularyo ang orasyon, bumalik sa aking mga alaala ang mga ginagawa sa aming kabutihan ni Ma'am Ana. Sa totoo lang, Sir Gimbal, unti-unting lumilinaw sa isip ko na sobrang mali ang ginawa namin. Sobrang laking kasalanan. Sobrang kahihiyan at alam kong walang kapatawaran. Dahil sa kabila ng kabutihan na kanyang ipinakita sa amin. Pagtratong parang kamag-anak. Na kahit kailan ay hindi niya kami tinuring na iba sa buhay niya. Kung anong kinakain niya, kung anong meron siya ay meron din kaming mag-ina. Sobrang sama namin, Sir Gimbal. Naiisip ko yon habang nakikita kong nangingisay-ngisay ang aking ina. Sobrang sakit. Pero wala akong magagawa. Napaisip ako na baka deserve namin to. Dahil sa ginawa naming kasamaan. Ineng, hanapin mo ang nag-iisang gamit na kinuha ng ina mo. Nagbulong-bulungan ang mga tao sa paligid dahil sa sinabi ni Manong Albularyo. Alam kong laman ang usap-usapan nila si nanay dahil doon. Saglit po, mahina ko na lang nasabi. Saka ako pumasok sa loob upang kalkalin ang mga gamit ni nanay. Kitang-kita ko sa body language ng mga tao na hinusgahan nila ang nanay ko. Na hinusgahan nila ang pagkatao naming mag-ina. Pero hindi nila alam. Kaya lang naman nagawa yun ng isang ina ay para sa kanyang nag-iisang anak. Siguro sa mga nakikinig sa channel ni Sir Gimbal, uhusgahan nyo rin kami. Alam ko. Dahil kahit ako man, alam ko na mali ang ginawa namin. Pero kung isa kayong ina, maiintindihan nyo ang ginawa ng nanay ko bilang isang nanay.
Bilang isang nanay na gusto lang buhayin ng kanyang anak, gustong iparanas sa anak niya ang masarap na buhay na hindi niya kayang ibigay kahit ibenta niya pa ang sarili niyang laman. Biktima lang po si nanay ng isang lalaking walang bayag, duwag, na hindi kayang panagutan ang binuo niyang pamilya. Sobrang sakit, Sir Gimbal, na nasa ganito kaming sitwasyon. Ngunit naiisip ko rin na deserve namin to dahil sa mabuting tao si Ma'am Ana. Nakita ko mula sa ilalim ng kanyang damitan ang isang lumang bag. Inaamag ito pero mukhang mamahali ng bag. Binuksan ko ito at tumambad sa akin ang ilang alahas, ang isang kwintas na may larawan ni Ma'am Ana, kasama ang isang matandang babae na nakaitim. "Manong, ito po yung pinapakuha nyo." Binigay ko sa kanya lahat at hinayaan ko na lamang ang albularyo na tumingin. Nagbulong-bulungan ang mga babae nang makita ang mga alahas. "Diyos ko, ito ba ang babaeng ninakawan nyo?" Pasigaw na tanong sa akin ng albularyo. Nagsilapitan naman ang mga babae na nakikiisyoso sa larawan na nasa kwintas. "Sino yan?" "Oo nga, sino yan?" Pagpasensyahan nyo na mga misis, pero kami na muna ang mag-uusap ni Ineng. Salamat sa inyong pagtulong kanina." Sabi ng albularyo na tila kinainisan ng mga nakikiisyoso. Pagkaalis nga nila ay parang takot na takot ang albularyo. "Ineng, ito ba si Ana?" Tanong sa akin niya, pero di niya masabi sa akin ang kanyang tunay na apelyido. "Ay, opo. Siya nga po yan, Manong. Siya nga po ang tumulong sa amin ni nanay dati, pero..." Hindi ko na po naduktungan pa ang aking sasabihin dahil nalungkot ako sa aming ginawa kay Madam Ana. Naalala ko pa, Sir Gimbal, kung gaano kasama ang aking ina. Dahil noong una pa lamang ay matagal na niyang tinitingnan-tignan na ang bahay ni Ma'am Ana. Opo, Sir Gimbal. Talagang minamatyagan ni nanay ang bahay ni Ma'am Ana. Dahil noon pa lamang ay nakikita niyang mag-isa ito sa buhay. At kaya naman po nung may pagkakataon, nung kasagsagan po ng bagyo, doon po nakakita ng tiyempo ang nanay ko. Kumatok po siya sa gate para humingi ng tulong. Sinamantala niya pong dahilan ang pagbagyo ng gabing iyon. Sobrang lakas kasi ng ulan at mukhang kawawa naman po talaga kami. Magaling po magpaawa ang nanay ko. Kung tutuusin naman, Sir Gimbal, ayaw ko po ng ginagawa ni nanay. Pero dahil bata pa nga po ako noon, ay wala po akong magawa kung hindi ang sumunod. Opo, alam ko pong sobrang sama ng tingin niyo sa nanay ko. Pero mabait naman po siya. Kaya lang naman po nagawa ng nanay ko yan ay dahil sa kahirapan ng buhay namin. Sobrang sakit din po kasi sa part ng nanay ko na pinagpapasapasahan siya ng lalaki. May mga parokyano siya para makakain lang kami. At ang puhunan niya, walang iba kundi ang sarili niyang katawan. Sobrang desperada po ng nanay ko ng mga panahon na iyon. Gusto niya nang kumawala sa madilim niyang trabaho. Aminin man po natin sa mga babaeng nakikinig, wala naman po sigurong babaeng gustong iba't ibang lalaki ang gumagamit sa iyo gabi-gabi. Minsan nga po, Sir Gimbal, nung panahong nagtatrabaho pa si nanay sa bar, inaabuso po siya ng mga lalaki. Nung mga panahon pong iyon kasi, Sir Gimbal, madalas po si nanay na umuuwing wala sa sarili at parang balisa. Parang takot na takot po siya. At nakikita ko po sa kanyang mga braso at mukha na may pasapo ito. Yun pala ay hindi binabayaran si nanay ng mga lalaking gumagamit sa kanya. Hindi man po ito direktang sinasabi sa akin ni nanay. Pero ramdam ko po sa bawat hikbi niya, sa bawat iyak niya na minamaltrato siya.
Dati nga nakita ko si nanay na bumubulong habang umiiyak siya. Ang sabi niya, makakaalis din ako sa trabaho kong ito. Balang araw, yayaman din kami ng anak ko. Yun po ang narinig kong winiwika niya dati habang umiiyak. Noong mga panahong iyon, Sir Gimbal, sobrang nagigilty ako. Dahil ako wala akong magawa habang naghihirap ang nanay ko. Kaya nung mga panahon na nakakita siya ng pagkakataon para umasenso kami sa buhay ay hindi ko siya magawang pigilan. Kahit alam kong mali ang gagawin niya. Ining, patawarin mo ako. Sabi naman sa akin ng albularyo na medyo nagpakaba sa akin. Bakit po? Ang babaeng ito ang nagpakulam sa inyo. Sabi ng albularyo sa akin. Kung ganun po, tulungan mo po ang nanay ko, Manong. Parang awa mo na po. Mangiyak-ngiyak kong sabi. Pero tumingin lamang ang albularyo sa nanay ko na noon ay tulala na ulit. Patuloy siyang pinalilibutan ng mga uod na buhay na noon ay gumagapang na sa ilong at sa mata ni nanay. Ining, matindi ang sumpang binitawan ko sa nanay mo. Nagpakamatay si Ma'am Ana dahil sa galit at dahil na rin nasira ang pamilya niya. Tuluyan na kasi ng babae si Sir Gab dahil sa paulit-ulit na pag-aaway nila ni Madam Ana. Ang lala nang nangyari, Sir Gimbal. Akalain mo yon. Ang tinawag naming albularyo pala ang nangkulam sa nanay ko. Manong albularyo, kayo naman po palang nang kulam sa nanay ko. Baka pwede nyo na pong bawiin ang kulam sa nanay ko. Napalunok ang albularyo. Kitang-kita ko sa mata niya ang sobrang kahihiyan at ang pagkalugmok. Na tila ba wala ng pag-asa ang nanay ko. Kasi naman, Sir Gimbal, kung nasa sitwasyon ka namin ng mga oras na yon, siguro ay makikita mo na rin na parang wala na talagang pag-asa ang nanay ko. Dahil bukod sa mga uod, unti-unti na ring may lumalabas na buhay na insekto sa kanyang bunganga. Nakanganga ang nanay ko at tila ba nandalalim na ang mga mata. Nangingitim ang ilalim ng mata. Sobrang nakakaawa ang sitwasyon ng nanay ko, Sir Gimbal. Ngunit sa isip ko, parang ito na ang kabayaran lahat ng ginawa namin. Ang mahabang taon ng pagtatago at ang mga buwan na nagpapasarap kami sa yaman ng iba na hindi namin pinaghihirapan. Ay ito na siguro ang panahon namin. Panahon ng pagkarma sa amin. Ining, patawarin mo ako. Pero hindi ko na maaalis ang sumpa sa nanay mo. Nagpakamatay si Madam Ana. At nasa kanya ang desisyon kung tatanggalin ba ang sumpa sa nanay mo. Patawad, iha. Patawad. Malungkot namang pagpapahayag ng albularyo. At bago pa man muling makapagsalita ang albularyo, may narinig akong tinig. Rina, anak, lumapit ka dito. Anak, patawarin mo si nanay ko. Pinaranas ko sa iyo ang ganitong buhay. Sana lumaki ka ng maayos at tapusin mo ang pag-aaral mo. Anak, hindi na ako magtatagal. Tanggap ko ang kasalanang ginawa ko. Tanggap ko ang kaparusahan sa mga ginawa kong kasalanan noon pa man. Nay, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Hindi ko po kaya pag nawala po kayo sa akin. Anak, ito ang tatandaan mo kahit anong mangyari. Mahal na mahal ka ni nanay. Palagi kang mabuting tao sa kapwa mo. Lumaban ka ng patas. Pagtapos ka ng pag-aaral, anak.
At pag umunlad ka, tumulong ka sa mga kagaya nating palaboy sa daan. Yung mga walang tirahan, yung mga walang makain. Mahal na mahal kita, anak. Sana mapatawad mo si nanay. Mag-iingat ka palagi. Sobrang lungkot ng tagpo na yon, Sir Gimbal. Tuluyan na nga pong namaalam ang nanay ko. Sobrang sakit po. Pakiramdam ko nag-iisa na lamang ako sa mundong ito. Sir Gimbal, alam kong mahihirapan ako sa sitwasyon ko ngayon. Unang-una, hindi ko alam kung saan ako pupunta at hindi ko alam kung paano maipapalibing si nanay. Ngunit Sir Gimbal, mabait pa rin po ang Diyos sa amin dahil tinulungan po kami ng mga taong nakapaligid sa amin. Dahil kahit gano'n naman po ang ugali ng nanay ko, magaling po siyang makipagkapwa-tao. May parte pa rin po sa pagkatao ng nanay ko ang pagiging totoo. Naging totoo po siya sa mga kapitbahay namin, sa mga taong nakapaligid sa amin. Kaya gano'n na lang siguro ang pagtulong nila sa nanay ko nung nawala ito. Sa ngayon po, Sir Gimbal, ay masaya na po ako ngayon. Nakagraduate po ako kahit papaano. Kung itatanong niyo po kung sinong tumulong sa akin, walang iba kundi ang albularyo. Pero hindi niya po ako inalagaan. Ang ginawa po niya ay dinala niya po ako sa DSWD para doon ay maturuan akong mag-aral at maturuan ako ng tamang disiplina. Sa ngayon po, Sir Gimbal, ay isa na akong ganap na abogada. At sa paglaon po ng taon, Sir Gimbal, baon-baon ko pa rin po ang payo ng aking ina. At ang habilin nitong tumulong ako sa makakagaya naming kapuspala. Sa ngayon po, Sir Gimbal, ay may nobyo na po ako at magpapakasal na kami. Abogado rin po siya. At bago po sana kami ikasal, may hiniling po ako sa kanya. Ito ay ang tumulong kami sa mga batang lansangang naging kagaya namin. Opo, tama po kayo. Kasi po, kagaya ko rin po siya dati, ulila sa magulang. Nagkakilala po kami ni Erwin sa bahay ampunan. At doon po nagsimula ang simple naming pagkakaibigan na hanggang sa ngayon ay umunlad na ng umunlad. Sa ngayon po, Sir Gimbal, ay masaya po kami ni Erwin na nakakatulong. At bago po matapos ang kwento kong ito, Sir Gimbal, nais ko pong mag-iwan ng aral sa lahat ng tagapakinig nyo na hindi lahat ng bagay na gusto nating makuha ay kailangang makuha natin sa madali ang paraan. Masakit man po ang nangyari sa amin ng aking ina. Natuto naman po ako sa pagkakamaling iyon. Kaya sa lahat po ng nakikinig sa inyong channel, kailangan po nating magsumikap kung may gusto tayo sa buhay. Dahil hindi po biro pag karma na ang bumawi sa atin. Hanggang dito na lamang po, Sir Gimbal, at maraming salamat sa oras na inalaan nyo sa pagbabasa ng kwento ko. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sa mga bago pa lamang po sa aking channel ay mag-subscribe na po kayo. At huwag nyo na rin kalimutan, i-hit ang notification bell button para maging updated kayo sa mga susunod pa nating mga video.